Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya, "Good afternoon, Ders. Kim Pao forever. Congrats, Kim. Okay na ako sa finale. Happy na ako kasi happy naman sila sa totoong buhay. Sana next project, konting pahinga, project ulit." Yes, tama po kayo dyan, Ginang Annalyn Hiccup. Sana kahit ano po ang maging finale or maging ending ng Di Alibay ngayong araw po ng Friday, ay maluwag po natin itong tanggapin. Oo, medyo malungkot, oo, medyo masaya mga kakimpaw, pero isipin natin na drama lang yan. Dito tayo sa totoong buhay ni Kim and Paula Avellino na kung saan parehas po silang masaya sa kanilang mga buhay. And tungkol naman po sa next project ni Kim and Paula Avellino, asahan na po natin yan sa pagpasok po ng taong 2026. Sana magpahinga muna sila, tapos sabak na naman sila sa project na ibibigay sa kanila mga kakimpaw. Deserve din kasi nila mga kakimpaw na makapagpahinga nang sa ganun po ay makapag-relax yung kanilang isipan and also yung kanilang mga katawan. Alalahanin natin na sila yung mga tao din, napapagod, kaya deserve nila ng pahinga, makapag-relax, makipagliwaliw mga kakimpaw sa tahimik na lugar na kung saan magkasama silang dalawa. Deserve nila yan mga kakimpaw. So maraming salamat sa komento, Ginang Annalyn Hiccup. God bless po at mabuhay kayo. At ang next comment mula naman po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Congratulations Kimi Dres TV, this is a blessing for Kimi. If this is legit, kasi for how many millions has been taken by Lakam now, if ever this is legit, TY Dres TV, may this year be their year again and we will still support them. There is this Friday ay pumasok sandali si Kimi, but after the intro of It's Showtime, wala na siya. Sinundo daw ni Paulo kaagad at saan ba sila pumunta, Dres?" But yung isang caption na nabasa ko buntis si Kimi at sabi pa sa caption ay paghahandaan daw niya yung pagdating ng anak nila. How true is this, Dres? How many times na nabalitaan namin na buntis si Kimi, di naman nanganganak. Maalala ko kung sino yung vlogger na yun, Chika Bebs, kaya baka siya na naman nag-vlog nito. There's biglang nawala si Kimi sa It's Showtime. God bless us all. Happy holiday season of the year to all of us. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Lagi naman pong pinalalabas nila na buntis sa Chinita Princess, pero ang totoo nun, bilbil lang naman talaga yon mga kakimpaw. Hindi naman po mangyayari ang pagbubuntis na yan kung hindi po makakasal muna si Chinita Princess. So unahin niya po na makasal bago po syempre ang pagbubuntis. May paninindigan po si Chinita Princess. Kaya wag tayong basta-basta maniniwala sa mga vlogs, mga kakimpaw, sa mga nababasa po natin. Dahil kung totoo yun mga kakimpaw, ako po ang kauna-unahang magko-confirm sa inyo dito sa YouTube channel natin. Sa ngayon, hindi po yan totoo. Bilbil lang yun. Malaki lang yung tummy, yung puso ni Chinita Princess, pero hindi po siya buntis mga kakimpaw. Medyo napaparami kasi ng kain si Kim Cho nitong mga nakaraan, 'di ba? Chichirya ng chichirya, kaya lumalaki po ang kanyang bilbil, tapos hindi po nakakapag-exercise dahil sobrang busy. Ang ending, lumalaki po ang tummy at pinagkakamalan po na siya ay buntis, pero bilbil lang talaga yon mga kakimpaw. Patungkol naman sa pag-appear ni Chinita Princess kanina sa It's Showtime, nag-promote lamang po siya ng Di Alibay mga kakimpaw, tapos bigla atang nawala. Ayon yan kay Ginang Norma Dayag. May nagsasabi na sinundo daw ni Paula Avellino sa It's Showtime studio kaya biglang nawala si Chinita Princess. At ang tanong kung may katotohanan nga ito, saan naman kaya sila pupunta? May mga nagsasabi nga mga kakimpaw niyan, nababasa ko rin yan sa mundo ng social media kanina lamang, sabi nila baka bumabawi si Paula Avellino kay Chinita Princess.
since ginawa nga po nung nakaraan, 'di ba, nagkiss-kiss po sa kamay na kung saan pinag-uusapan ng matindi ng mga fans. So sabi nila baka bumabawi si Paula Avellino. Well, pwede naman yun mga kakimpaw. Pwedeng-pwede namang bumawi si Paula Avellino and lagi naman niyang ginagawa kay Chinita Princess pag free time niya po at pag may oras siya para sunduin si Kim Chu, siya na po ang sumusundo kay Chinita Princess. Ganyan niya po ka-love si Kim Chu mga kakimpaw. Yun nga lang, hindi po natin nakikita yung mga picture at video kasi nga gusto po nila private life. Gusto nila ng pribadong buhay para sa kanilang relationship. Kasi pag nagka-problema, sila lang din naman po ang aayos niyan, 'di ba mga kakimpaw? Kaya hindi na lamang nila sinasapubliko kung anong meron sa kanila pero hindi naman po nila tinatago sa action ni Kim and Paula Avellino kung anong meron sa kanila, 'di ba? Yun po ang kagandahan doon. Kaya sana maging panatag ang lahat ng mga Kim Pao fans sa relationship status ni Chinita Princess. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag, no? Kung saan man sila pumunta, enjoy nila yan, deserve nila yan mga ka-Kim Pao. Samantalang, pag-usapan na po natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito at unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa binahagi pa ni Chinita Princess na Instagram story. So napansin ko lang mga kakimpaw, sobrang ganda po ng Christmas tree ni Kim Chu dito po sa isa sa mga shop niya. Dito po sa House of Little Bunny. Talaga namang Paskong Pasko na sa shop ni Kim Chu and talagang full stock no itong bag ni Chinita Princess. At sa mga wala pa pong idea kung ano yung mga ireregalo sa mga loved ones ninyo, naka pwedeng-pwede po itong House of Little Bunny na bag ni Chinita Princess. At kanina nga po, since present si Chinita Princess dito po sa Ed Showtime, nag-promote na rin po siya ng The Alibay and also nagpasalamat po siya sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa The Alibay dahil napanatili po ang top 1 dito po sa ating bansa at hindi po naalis sa top 10 all over the world. And syempre narinig natin na pinasalamatan po si Chinita Princess parang ni Jong Hilario na thank you daw sa pakrab. So nagpakain si Chinita Princess dito po sa It Showtime. Sobrang generous niya talaga, no? Lagi po siyang nag-share sa It Showtime family mga kakimpaw. Pag may time po siya, no? Talagang nag-share po siya mga kakimpaw. Baka yung crab na yun, siya pa nga yung nagluto or in-order niya lang mga kakimpaw, 'di ba? Nakakatuwa naman. Ano kayang meron? Siguro pinaghandaan po nila yung pinali nga po nitong The Alibay which is ngayong araw po ng Friday kaya nagpakain na din si Junita Princess sa It Showtime family. Pero saan kaya ang punta nilang dalawa? Well, malalaman po natin yan mga kakimpaw sa mga susunod po nating update. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.